Na-share ko na kanina eh. Nakita ko na kanina eh. O, ito. Attorney, pasok. Attorney, nabanggit nyo yung tumawag at nag-o-offer ng 500 million to 1 billion. Dating kasama. Tragis, inoferan 500 million to 1 billion para lang manahimik itong si Madriaga. Diyos ko, Lord. Kasama ng client nyo. Anong ibig nyo sabihin ng dating kasama? Dating kasama kasi, saan? Yung notes ko kasi nasa office, no. Ang recollection ko sa pag-usap namin, kung di ako nagkakamali, kung hindi classmates sa College of Law, kasamahan sa ISIP. Inday Sara. Kasi remember siyang convener ng Inday Sara. Yung asosasyon nila na, although tawag natin Inday Sara is my president, iba naman talaga ang meaning yun. Yung parang, kalimutan ko na yung meaning nun eh. Mga kasamaan daw nila yan sa ISIP sa ibang probinsya. Na yung iba pa dyan nagtatrabaho sa gobyerno, ayaw nga niyang banggitin yung tunay na pangalan. Sabi ko, you will have to mention that later on, yung tunay na pangalan kahit na nasa gobyerno sila. In the meantime, binigyan niya lang ako ng mga alias. Meron nagtatrabaho sa DPWH Central Legal Department. Tapos merong isang nagtatrabaho na sabi niya sa LRA Register of Deeds, kung hindi San Juan, Makati, basta NCR area. So sabi niya, nung nakausap niya is that, yun nga, merong 500 million to 1 billion ni mere price. Yun ang offer sa kanya. Sobrang laki, di ba? Pero kilala niya. Kilala niya of course, kilala niya. Oo, kasi nung tinanong ko siya, denial mo yung number. Nung pagsagot, kilala mo. Oo, sir, kilala ko eh. Ang hindi ko lang ma-sure kung classmate sa College of Law or kasama sa ISIP, no? Kasi yun lang naman ang grupong ginagalawan niya ron eh. Yung mga naging classmate niya sa College of Law, na yung iba naman doon, yung mga classmate nila, sila rin ang mga founding members, chairman, or convener ng iba't ibang asosasyon na binuo para kay Sara. Ano yung College of Law niya ulit? San Sebastian po. San Sebastian. Okay. Pero yung names po ng mga kausap niya, ayaw pa niyang ibigay sa akin yung complete name. Binigyan niya lang ako ng mga alias. Kasi talagang unless necessary, ayaw niya munang madama yun. Although wala namang krimen doon, no? Pero sinasabi natin doon is that yun yung mga nagpaparating na may pondo kami dito, may budget dito. Huwag ka lang tumistigo. Government official sila pala, government official. Ang sabi niya, why nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi ho binanggit kung kanino galing yung pera, kung sino yung sponsor kasi ang sabi lang is may pondo daw sa ISIP, parang ganoon po. May pondo rito ang ISIP, parang kasi malaki-laki 1 billion ba. sa isang organisasyon lamang na ang sinabi is 500 to 1 B, name your price. Ang magandang condition nun, you don't need to recant daw. Basta huwag ka lang Huwag ka lang magtistigo. Parang gano'n. Ay, wow! Wag ka lang magpapakita. Ibang klaseng galawan to, mga kakabsat. Sabi, 500 million to 1 billion. Kaya nga, Naomi Chin, iba. Kayang-kaya nilang bayaran, mga kabsat. Diyos ko, Lord. Kinausap yan, mga kabsat. Naku po. Kaya, protektahan nyo, putragis. Kung dyan pa lang, kaya nila. How much more, no? Kapag nagtuloy-tuloy ang kanilang mga pamamayagpag dyan, Diyos ko po. Kaya nga, actually, meron pa pang iba dito eh. 500 to 1B. Ano ito? Suhol. Kay Madriaga. $500M. Sorry. Wait lang Nako, ang tagal. Naku po, ang sabi dito, tingnan natin. Ayon sa abogado ni Ramil Madriaga, may umano'y alok na malaking halaga mula 500 million hanggang 1 billion kapalit ng kanyang pananahimik. Kung totoo ang mga pahayag na ito, malinaw na may matinding interes na pigilan ang kanyang pagtestigo. May mga ulat. Bakit kaya takot sila kay Madriaga? No? Bakit kaya? Takot sila kay Madriaga. Bakit? Mabibisto ba? Diyos ko, Lord. Din tungkol sa insidente sa loob ng BJMP na kinasasangkutan niya at kung iuugnay ito sa mga paratang ng tangkang pananahimik, lalo lamang tumitindi ang mga tanong.
Pero ang mas mahalagang tanong ngayon, Sino? bakit kailangan patahimikin ang isang testigo kung wala naman siyang mabigat na maibubunyag? Oo Dito nga. pumapasok ang usapin ng credibility. Kapag may ganitong uri ng pressure o alok, natural na magtanong ang publiko. Ano ba ang alam ng taong ito at bakit tila may gustong pumigil? Sa huli, Agoy. imbestigasyon at ebidensya pa rin ang dapat manaig. Tama. Ebidensya ang dapat manaig. Diyos ko Lord. Okay, anong else? Ano pa ba? Wala na. O si Coach Jarrett may sinasabi. Ilang seconds to? 2 minutes. Parehas lang din yung pinakita natin kanina. Pinakita natin to kanina. Parehas lang, Mabsat. Parehas yung main source natin kanina. So, grabe, Mabsat. Ibang klase ang galawan nila. Diyos ko Lord, Rudy. Bakit nila gusto patahimikin? No? Hindi naman daw niya kailangan mag-recount. Mabsat. Kailangan lang daw niya, wag na magpapakita sa hearing. Wala na sasabihin. Para tapos ang usapan. Paldo. Ay, Diyos ko Lord. Ibang klase, mga kakabsat. Diyos ko po. Ay, may sinabi si Jasmine Curtis, Rames back kay Attorney Topacio. Tingnan natin. Ito yung main